Second, civil sanction. جزاء di ko na ma-zoom. الجزاء bayan متني civil المدني sanction المدني البدني نعم المدني نعم المدني. Okay. Civil sanction refers to the penalty that arises from the violation of a rule of civil law or any other application law designed to protect the private rights of individuals. It may take different forms. One, compelling the debtor to perform a specific performance and execution. Execution is of two types. A, voluntary execution, where the debtor voluntarily fulfills the obligation he has undertaken. Two, compulsory execution. If the debtor refuses to perform his obligation, he violates the rule of law requiring him to pay the debt. The sanction is the filing of lawsuit before the judiciary to demand the debt, obtaining a court judgment, and then proceeding to the execution office to enforce the judgment against the debtor. This may include seizing the debtor's property, selling it at public auction, and satisfying the debt from the proceeds of the sale. Compulsory execution is divided into forms. One, direct execution. This is where the debtor is compelled to perform exactly what he has obligated himself to do. In this case, the creditor receives the precise object of the obligation. Example, the compelling the seller to deliver the sold property, car, or television to the buyer. Nandok, wala nang karugtong. Barakallahu fikum. Naam. Thank you so much, Sister Shirel. Mashallah. Binasa mo lahat yung civil or hanggang dyan lang sa kwan? Walang problema. Inshallah, kuha lang kayo ng libro ninyo para mabasa. Kasi i-combine natin, i-compare natin comparative law, no? Comparative i-compare natin yung law ng Philippines at saka Jordan, inshallah. Barakallahu fikum. Dito po, ano po yung Jazaa'ul Madani? Jazakillah khairan, Sister Shirel. We have 10 minutes. Okay? Ano ang Jazaa'ul Madani? Yung civil sanction. Ito ay uri ng parusang legal sanction na ipinataw or ipinapataw kapag may lumabag sa isang civil law rule o batas na may layunin na protektahan ang pribadong karapatan ng mga tao tulad ng kontrata, utang, at obligasyon. Hindi ito parusa na tulad ng kriminal na kulong, kundi pagpilit sa taong may pananagutan madin, yung nagkautang na tuparin ang kanyang obligasyon. For example lang yan. So dito po, ano po yung mga uri? No? Isa na yung may tanfid, no? Execution enforcement. Tanfidul ikhtiyari. Mayroon po tayong tanfidul ikhtiyari. Tanfid al-ikhtiyari. Naam. So dito po ya ikhwani wa akhawati, yung tanfid al-ikhtiyari, yan po yung voluntary execution. Voluntary execution, kusang pagpatupad o kusang pagtupad ng debtor sa kanyang obligasyon. Anong halimbawa natin dyan? Ang halimbawa po dyan, ya ikhwani wa akhawati, ang isang tao na umutang ng pera ay kusa itong nagbabayad ayon sa kasunduan. So, kailangan po magbabayad ng utang. Okay, in the Philippines po, ano po yung meron po ba? Next time inshallah, kukunin natin kasi wala tayong oras. Okay, dito po ang halimbawa niyan sa tanfidul ikhtiyari, yung voluntary execution. Halimbawa, ang isang tao po na umutang ng pera ay kusa itong nagbabayad ayon po sa kasunduan, ayon sa kontrakta, ayon sa akad, no? Sa tanfidul jabri, ito po yung compulsory execution.
So dito po yung ginagawa kung tumanggi ang debtor na tuparin ang kanyang obligasyon. Dadaan ito sa hukuman po. Ito ay dadaan po sa hukuman upang makuha ang hatol at ipapatupad sa pamamagitan ng execution office. Dairatul tanfidh, pwedeng ipagbili po sa public auction ang ari-arian ng debtor upang mabayaran ang utang. So, best tayo sa Jordan. So, dalawang anyo po dito. Meron po tayong mubashir, direct enforcement. Kung ano ang mismo ang inutang o ipinangako ay iyon ang ibinibigay. Anong halimbawa niyan? Pag-utos ng korte na ibigay ang sasakyan na nabili ng buyer, for example. So, bimukabil o bitawid by compensation damage naman kapag hindi na posible ang direktang pagtupad, papalitan ito ng bayad pinsala. Mashallah, makukuha ninyo ito sa commercial law in Sharia po. Ang civil sanction po, al-jaza'ul madani ay hindi tungkol sa kulong o kriminal na parusa, kundi pagpapatupad ng mga pribadong obligasyon, kagaya ng kontrata, utang, serbisyo at marami pang iba. Maaari itong maging kusang loob, voluntary execution, o sa pilitan, compulsory execution. Ano po yung tawag dito sa may kasabihan ng mga millennials? Meron po kasabihan ng Okay, next time na. Kung ayaw ng debtor magbayad o tumupad, pwede siyang idemanda at ang korte ang magpapatupad sa pamamagitan ng pag-freeze at pagbenta ng kanyang ari-arian. Ang layunin po, protektahan ang karapatan ng kreditor, yung dain, at tiyakin na tutupad ang mga kasunduan sa lipunan. Sa Pilipinas po, ano po ang parusa? Tafaddalo. Sino nakakaalam sa atin? Jazakumullah khairan. Sa Pilipinas, anong batas doon? Estafa. Estapa? Magkano yun? Yung estapa, magkano halaga? Merong amount yun sa pag under estafa, di ba? Opo, may amount. May amount yan. Yung, Mhm. pero, Some of us are, small claims. anong parusa? For example, kumuha ako ng, may utang akong 1 million. Sa kay Sister Princess, 1 million kay Sister Princess, 1 million naman kay Sister Fatima. So ano ang ipapataw ninyo sa akin na parusa pag hindi ako magbabayad ng pera? Estafa po yun nakakakulong. Nakakulong? Okay, estafa. Mashallah. So, pwede nyo kong ikulong. Allahu musta'an. Okay, walang problema po. So, jazakumullah khairan. Inshallah, pagpatuloy lang natin yan, yung civil law. Tafaddalo, ito ang introduction lang po ito. Lahat ng batas dito sa introduction, makukuha natin pagpakilala lang or pag-unawa o pagpakilala sa mga lahat ng batas. Nandyan na yung public and private law, nandyan na yung international law. International law, may public and private din. So lahat ng batas pagpakilala, hindi tayo mag-detail dyan. So mga example lang. Tafaddalo, ano ang khulasatul kalam fi hadha al-yawm?